Isang kwento tungkol sa isang grupo ng mga estudyante na nagpunta sa isang camp sa isang malayong bundok. Kasama nila ang kanilang guro at sabik na sabik silang mag-explore. Sa una masaya ang lahat. Naglaro sila, nag-bonfire at nagkwentuhan ng mga kwento. Ngunit sa ikalawang gabi, nagpasya silang maglaro ng Spirit of the Glass o table turning. Habang naglalaro, may isang estudyanteng biglang pumagsak at nawalan ng malay. Nang magising siya, nagsasalita siya sa isang boses na hindi kanya. Sabi niya, may nilalang na gustong makipag-ugnayan sa kanila. Sa simula, akala nila ay isang biro lang. Ngunit nagiging seryoso ang sitwasyon. Habang patuloy ang laro, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga ilaw sa camp ay nag-flicker at parang may aninong gumagalaw sa dilim. Ang mga estudyante ay nagtakbuhan sa tent, ngunit may narinig silang mga hakbang sa labas. Tumigil ang lahat, natakot at nag-aalala. Sa gitna ng takot, may isang estudyante na nagpasya na tumingin sa labas. Pagbukas niya ng tent, nakita niya may isang babae na nakatayo sa likuran ng mga puno. Ang buhok nito ay mahaba at ang mga mata ay walang emosyon. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit nang lumingon sila, bigla na nung nawala ang babae. Kinabukasan, nagdesisyon na ang grupo nila umalis sa camp. Pero habang naglalakad sila pa uwi, napansin nilang may mga kakaibang simbolo sa lupa na parang nakasulit ng dugo. Wala silang idea kung ano ang nangyari. Pero ang takot sa kanilang puso ay hindi maaalis. Hanggang ngayon, ang camp na iyon ay pinaniniwala ang sinasapian. May mga ulat na may mga tao pa ring nakakita ng anino sa mga puno at naririnig ang mga boses sa gabi. Ang karanasang iyon ay nagbigay ng aral sa kanila. May mga bagay na mas mabuting huwag galawin, lalo na kung ito ay mula sa kabila. Ikaw, meron ka bang creepy